Hola from Barcelona. Hindi daw ba ako nalulungkot na iiwan ako ng asawa ko? Well, ang totoo hindi naman. Marami pa namang ibang lalaki dyan. Charot! Minsan naisip ko nga na kailangan din namin maghiwalay ng ilang araw para mamiss namin ang isa't isa. So eto nga, habang nagtatrabaho sa Chef Jama, inimpake ko ng mga kailangan niya. Excited na rin akong palayasin siya. Pinabaunan ko pa nga siya ng favorite liquor niya, ang ratafia. Isang herbal alcoholic beverage. Baka gusto niya rin kasi mag-celebrate. Minsan lang kasi ito mangyari, siguro twice a year lang niya nagagawa ito. Yung makapag-disconnect naman kahit paano sa trabaho. Matagal na kayo subaybay sa amin, Diyos ko, alam niyo na kung gaano kadaming trabaho namin ni Chef Jama. Kaya tuwing may day off kaming dalawa, sinusulit talaga namin at gumagala kami parati para makapagpahinga. So yun nga, pinalayas ko na agad si Chef Jama after ng kanyang trabaho. 3 araw siya mawawala at ako na lang munang bahala sa mga bata. Sinundo ko sila sa school at naglaro lang kami sa playground kasama mga kaibigan nila hanggang maggabi. Tapos nag-drive-thru na lang kami sa McDonald's dahil Biyernes naman. Usually ito yung gabi kung kailan sira ang diet ng buong pamilya. Minsan pizza, burgers o pasta, kasabay ang isang pelikula sa sofa. Kinabukasan ay binisita naman ako nitong friend kong si Borja. Kung naalala nyo pa siya ang friend kong nagbigay ng 2 kuneho sa mga anak ko. At eto na nga, tuwang-tuwa siyang makita na hindi pa namin kinakain ng mga ito. Kinakain kasi dito sa Spain ng mga kuneho. Anyway, dumaan lang siya na 2 oras. At umalis na din kasi may trabaho pa siya. Gumawa nga pala siya ng bagong page sa Facebook para masubaybayan nyo rin ang simpleng pamumuhay niya sa kagubatan. Borja Galan ang name niya kung gusto nyong sundan. Pagkatapos sa kanyang bisita, dinala ko naman itong mga anak ko sa isang garden center. At namili kami ng ilang prutas at halaman na itatanim. Medyo gumaganda-ganda na kasi ngayon ang panahon. Kaya naisip kong simulan na para sa summer mag-harvest ng prutas at gulay na. Gusto ko rin matuto magtanim itong 2 anak ko para malaman din nila kung saan ang gagaling ang mga bagay-bagay. Para ipakita sa kanila na life takes time, that care matters. At para humaba din ang kanilang pasensya. Gusto ko malaman nila na ang bunga ay hindi agad nila makita kinabukasan. Ito ay dapat pinaghihirapan. Kailangan nila muna itong alagaan, maging consistent sa pagdidilig, at malaman na kapag nagtanim sila, hindi na nila kailangang gumastos sa supermarket. Dahil favorite ni Julie ang strawberries, kumuha kami ng 4 muna. Titingnan muna namin kung makaka-survive sila. Tapos kumuha rin kami ng napakaraming kamatis. Bumili rin ako ng iba't ibang tipo ng lettuce para din may makain yung mga kuneho. Naghahanap nga ako dyan ng talong pero wala akong nakita. Pero in fairness, parami ang kalamansi nila dito. 20 euros ang isa. Pero iba naman ay may bunga na. Hindi ko muna dinamihan kasi baka hindi rin magkasya sa aming sasakyan. Etong si Jana naman ay panay ang kuha ng mga bulaklak. Dahil hindi naman kamahalan, hinayaan ko na lang siyang kunin ng gusto niya. Kilig na kilig si Jana eh. At excited daw siya umuwi ng bahay at magtanim. Gusto pa nga din nila magpabili ng puno ng chairs pero di ko naman alam kung paano ko iuwi sa bahay. Kaya sabi ko sa kanila, babalikan ko na lang. Pagka uwi ng bahay, pinakain ko muna sila bago sumabak sa farming. Habang nagtatanghalian nga kami, tinatanong nila kung saan doon nagpunta kanilang papa. Hindi naman masyado lumayo sa Chef Jama. 1 hour drive lang layo niya. Nag-stay siya sa isang bungalow sa gitna ng kawalan sa taas ng bundok. Tahimik daw ang lugar. Perfect para sa mga naghahanap ng peace of mind. Hindi ko siya actually tinetext buong araw. Mag-good morning at good night lang ako para malaman ko lang kung buhay pa ba siya. Para makampante lang ako din, hinahayaan ko na. Pero feeling ko hindi niya kami matiis kaya panay pa rin ang text. Nire-replyan ko na lang ng enjoy at huwag ka na mag-alala. Kita nyo naman, sobrang nag-enjoy talaga dito ang dalawa. Malaki talaga ang tiwala namin sa isa't isa. Sa katunayan nga ako naman ang gustong palayasin ni Chef Jama pag uwi niya para makapag-me time din daw ako. Pero naisip ko, saan naman kaya safe pumunta ang mga babae mag-isa? At saka parang nagigilty din ako. Pero sa bagay, malalaki na din naman ang mga anak namin. At mapagkakatawalaan naman ang asawa ko. Pero pag-iisipan ko pa kung saan ako pupunta. Ang sarap sa pakiramdam kapag ganito, yung nagkakaunawaan kayo ng asawa mo. You give and take lang kayong dalawa. Kasi tao lang din naman tayo. Lahat may bigat na daladala na hindi nakikita ng iba. Minsan talaga kailangan natin ng quiet space para mag-reset. Yung ikaw lang talaga kasi maraming positive effects ito sa pag-iisip natin. Anyway, pagkatapos magtanim, ganahan naman ako maglinis ng buong bakuran. Hanggang ngayon kasi may mga boxes pa rin kami dito na kailangan buksan. So, sobrang busy namin, hindi namin talaga matapos-tapos ang pag-aayos ng mga gamit simula nung lumipat kami. At nagmadali na din ako kasi munti ko na makakalimutan na may pajama/birthday party pala itong panganay ko sa bahay ng best friend niya. At to my surprise, bigla naman dumating ang biyenan ko sa bahay para imbitahan ng bunso kong si Jana na matulog sa bahay niya. Kaya ang ending eto, may me time din ako. O, diba? Wala sa plano pero eto na ako ngayon, nakaupo sa sofa at nanonood ng isang pelikula. So hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Iiwan ko muna kayo kasi tonight mapupuwi talaga ako. Hanggang sa susunod. Adios!